Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga kapatid na mag-aaral, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito naman tayo sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa sirah o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago tayo magpatuloy, ako muna ay humihingi ng paumanhin nung nakaraan na hindi nakita sa screen yung tinalakay natin dahil hindi ko napansin na iba pala yung napindot ko. Pero ang importante narinig naman natin, ito lamang ay mga maikling pagtalakay sa kasaysayan o talambuhay ng ating mahal na propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sandaling ito, narito na tayo ngayon sa pangatlong aralin na tatalakay natin sa loob nito. Ang pangatlong aralin na to na tatalakay natin ay binubuo ng dalawang paksa. Una, ang pagpapatayon sa Kaaba at ang paksang pagpapahatol. Pangalawa ay ang pagbansag o ang propeta ay binansagan ng As-Siddiq al-Amin, ang matapat na mapagkakatiwalaan. Pero bago natin pagpatuloy, babalikan muna natin ng maiksi lamang yung nakaraan na hindi nakita sa screen. Ipapakita natin bago natin itutuloy ang ating paksa o ating aralin sa sandaling ito. Noong nakaraan nakaraang aralin, pangalawang aralin ay binubuo ng tatlong maiksing paksa. Una, yung Hilf al-Fudul, ang kainam-inam na pagkakasundo. Kainam-inam na pagkakasundo. Ito yung alyansa ng mga pamilya na galing sa tribo ng Quraysh. Kabilang na dito sa pamilya na nakiisa sa alyansa o pagkakasundo at pagkakaisa ay yung pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na Banu Hashim. Ang Banu Hashim ay yan ang pangalan ng pamilya o angkan ng propeta. Ang dinadala ng propeta na angkan o pamilya sa panahon niya ay tinatawag na Banu Hashim or Hashim family. Kabilang dito sa nakiisa o sa alyansa ng mga pamilya na galing din sa isang tribo na tinatawag na tribong Quraysh. Nabanggit ko nung nakaraan na kabilang sa alyansa, ang aking nasabi ay Abdul Muttalib. Yun ay mali dahil hindi po Banu Abdul Muttalib. Ang sinasabi ko po, nagkamaling pagbigkas. Ang sinasabi ko na kabilang dun sa angkan o pamilya ay yung Banu al-Muttalib, yung al-Muttalib family. Ito yung kapatid ni Hashim, si al-Muttalib, kapatid ni Hashim. Mayroon ding anak si Hashim, yung lolo ni Propeta Muhammad, si Abdul Muttalib. Parang kapangalan niya ang kanyang tiyuhin, kapatid ni Hashim, pero magkaiba din dahil ang lolo ng Propeta Muhammad, ang kanyang pangalan ay Abdul Muttalib. Kung literation, ibig sabihin
alipin ni Al-Muttalib. Pero ang tunay ng pangalan si Abdul Muttalib na lolo ni Propeta Muhammad, ang kanyang tunay na pangalan ay Shayba. Binansagan siyang Abdul Muttalib dahil nung panahon na siya'y bata pa, na dinala siya ni Al-Muttalib. Si Al-Muttalib ay kanyang tiyuhin, kapatid ng kanyang tatay na si Hashim. Nung dinala siya galing sa Madina, dinala sa Makkah, ang akala ng mga tao ay alipin ni Al-Muttalib ang kasama niya na anak ni Hashim na si Shayba. Kaya tinawag nilang Abdul Muttalib. Inulit ko yung nabanggit ko na nasabi ko na kabilang sa alyansa ay yung Banu Abdul Muttalib. Hindi po yung Banu Abdul Muttalib, hindi po yung pamilya Abdul Muttalib, kundi Al-Muttalib lamang, Al-Muttalib. Yung pangalan ng tiyuhin ni Abdul Muttalib na lolo ng Propeta Muhammad. Si Abdul Muttalib ay lolo ng Propeta Muhammad. Ang kanyang tiyuhin ay si Al-Muttalib na kapatid ni Hashim. Bali, ibig sabihin, dito sa alyansa, dalawang magkapatid, dalawang pamilya na magkapatid ang kanilang lolo. Ito yung Banu Hashim pati Banu Al-Muttalib. Nakiisa o kasama dito sa alyansa na ang layunin ay pagtatanggol sa mga naaapi. Ayun lamang aking sa paksang ito ay aking klaro na magkamali yung pagbanggit ko ng pangalan. Ang dapat ko sanang sabihin ay Banu Al-Muttalib. Ang aking nabanggit ay Banu Abdul Muttalib. Hindi pala, ang dapat ay Banu Al-Muttalib, yung pamilya ni Al-Muttalib. Si Al-Muttalib ay kapatid ni Hashim. Si Hashim ay tatay ni Abdul Muttalib na lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung unang paksa doon sa nakaraan. Pangalawang paksa sa nakaraan na hindi nakita sa screen ay na maiksi lamang ay ang maagang paghahanap buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Natalaga natin sa madaling salita nung siya umabot ng 25 taong gulang ay siya ay naglakbay patungong Syria na may layuning ipangalakal ang ari-arian ni Khadijah. Naway kalugdan siya ng Allah. Kinalaunan si Khadijah na kanyang na may ari-arian na kanyang ipinangalakal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging asawa niya. Okay, yun po yung pangalawang paksa na tinalakay natin nung nakaraang aralin. Ang maagang paghahanap buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong paksa na natalakay natin nung nakaraan ay ang pag-asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Khadijah. Sa madaling salita, si Khadijah ay ang unang asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, si Propeta Muhammad ay higit 10 ang kanyang napangasawa, pero kailan nangyari yung kanyang pag-asawa, wala na po si Khadijah. Ang unang asawa niya na si Khadijah, pagkaraan ng kamatayan ni Khadijah, doon na po nagsimula yung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-asawa ng higit sa isa, at ayon sa kasaysayan dumating na sobra 10, higit 10 ang kanyang napangasawa, pero yun ay natatangi pa lamang sa kanya na kumbaga batas o paraan. Yun ay sa mga Muslim ay hanggang 4 lamang ang pinahintulot ng ating dakilang tagapaglikha ayon sa nabanggit sa banal na Quran. Kumbaga yung kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay special occasion para sa kanya po.
Yun po yung pangatlong paksa na napaloob dun sa pangalawang aralin na ating tinalakay nung nakaraan. Okay, pag-asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Khadija, na si Khadija ay nasa 40 taong gulang. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ay 25. Ibig sabihin matanda si Khadija ng 15 taon. 15 years ang kanilang pagitan. Sa panahon na yon, si Khadija ay siya ay magandang babae, may kayamanan at may karunungan, at higit sa lahat siya ay maganda ang kanyang kaasalan o pag-uugali. Siya ay marangal na babae. At sa pahintulot ng Allah ay naging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung panahon na yun, si Propeta Muhammad, siyempre hindi pa siya propeta, hindi pa siya hinirang na propeta, dahil si Propeta Muhammad ay hinirang siyang propeta sa edad na 40. Okay, ngayon mga kapatid, tutuloy na tayo sa ating kasalukuyang paksa. Ito na yung pangatlong aralin na binubuo ng dalawang paksa. Una, ang pagpapatayo sa Kaaba at ang paksang paghahatol. Pangalawa ay ang pagbansag. Siya ay binansagan ng As-Siddiq Al-Amin, ang matapat na mapagkakatiwalaan. Unahin natin babalik tayo dito sa unang paksa natin ngayon, ang pagpapatayo sa Kaaba at ang paksang paghahatol. Tunghayin natin at bibigyan natin ng maiksing paliwanag kung mayroong dapat paliwanag dito. Sinabi dito, 5 taon bago mahirang sa pagkasugo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ng malaking baha sa Makkah at umagos ito sa may dako ng sagradong bahay, Kaaba. Yun yung tinutukoy sa sagradong bahay, yung Kaaba sa Makkah, ang ating qibla o direction natin. Kung saan man tayo naroon sa sulok ng mundo, kung tayo magsasala, ang ating direction ay ang tinatawag na Kaaba. Kaya sa wikang Arabic, ito yung qibla, tinatawag na qibla. Ibig sabihin, direction natin, saan tayo haharap kung tayo magsasala, haharap tayo sa Kaaba. Bali, ang Kaaba ay, kung halimbawa tayo ay nasa Riyadh, ang Kaaba ay tayo harap sa bandang kanluran dahil ang Kaaba ay nasa Makkah, ang Riyadh ay nasa bandang silangan at ang Makkah ay nasa kanluran. Kaya tayo ay haharap sa kanluran dahil ang Kaaba ay nasa kanluran. Ganun na rin sa Pilipinas. Kung tayo nasa Pilipinas, tayo rin haharap sa kanluran dahil ang ating bansa ay nasa silangan at ang kaharian ng Saudi Arabia na napapaloob dito yung lugar ng Makkah, at ang Makkah naman ay nandudon yung Kaaba ay nasa bandang kanluran, para sa atin na nasa Pilipinas na bandang silangan. Okay, ulitin natin, 5 taon bago mahirang ang pagkasugo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ng malaking baha sa Makkah. Tumagos ito sa may dako ng sagradong bahay, ang Kaaba. Kaya muntik nang gumuho ang Kaaba. Okay? Yung Kaaba, ito yung kahit wala pa yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa niya sa panahon, ito na ay salinlahi na. Ito yung sentro ng
tinatawag natin yung mga activity ng religious activity o nung unang panahon pa. Ngayon, napilitan ang Quraysh. Ang Quraysh ay pangalan ng tribo na kinabibilangan ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, napilitan ng mga Quraysh na muling patayo ito bilang pagpapahalaga sa kanyang antas, sa katayuang antas nito. At napagkaisahan nila na walang makakalahok sa pagpapatayo nito maliban sa may mabuting kalooban, kaya hindi pinapasok dito ang anumang kita na mula sa masama tulad ng kita ng masamang babae, ni ang patubong labag sa batas at ang kitang galing sa pandadaya ni kanino man sa mga tao. Sa madaling salita, yun ay kanilang, kumbaga, mga kondisyon ng kanilang tawag dito, yung mga patakaran na kanilang tatahakin sa panahon na yun, sa kanilang pagpapahatol. Okay? Kaya kanyang-kanyang nag-iipon ng bato ang bawat tribo at inumpisahan nilang itayo ito. At pinangunahan ng kanterong Roman ang pagpapatayo. Ang kanyang pangalan ay si Bacchum. At nang umabot ang paggagawa ng kinalagyan ng itim na bato, nagkasalungatan sila sa kung sino ang may karangalang maglalagay sa kinalalagyan nito. At nananatili ang di nila pagkakaunawaan sa loob ng 4 na gabi o 5. At tumindi pa ito hanggang sa muntik nang umabot sa matinding patayan sa lupain ng Makkah. Kaya lang naimungkahi ni Umayyah, anak ni Al-Mughira Al-Makhzumi, sa kanila na ang magpapasya sa kanilang mga pinagtatalunan ay ang sinumang unang papasok sa pinto ng masjid, na ikinasya naman nilang lahat ito. At siya namang itinakda ng Allah na ang taong yun ay ang sugo ng Allah, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang makita nila siya, napasigaw sila ng sabay-sabay, Al-Amin. Okay? Al-Amin. Nasiyan sila dahil nakita nila si Propeta Muhammad, at si Propeta Muhammad ay hindi pa siya propeta nung panahon na yon. Pero bago pa man siya naging propeta, siya na ay kilala ng mga tao, at siya ay binansagan na Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan. Kaya sinabi dito na napasigaw sila sabay-sabay, at kanilang nabanggit, nasambit ang Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan. Nasisiyahan kami sa kanyang maging pasya. Yan si Muhammad, sabi ng mga tao. At nang mapalapit siya sa kanila, at ikinuwento nila sa kanya ang paksa. Yun na yung paksang kung sino yung dapat maglalagay ng bato yung sa kanyang kinalalagyan. Ikinuwento nila sa kanya, kay Propeta Muhammad, ang paksa. Umiling siya ng manta. Si Propeta Muhammad umiling ng manta at inilagay ang itim na bato. Siya nga pala, ang itim na bato, ito yung ito yung tinatawag sa Arabic na Al-Hajar Al-Aswad dun sa Kaaba. Ito yung kung umiikot ang mga
tao sa Kaaba sa panahon ng Umrah o sa panahon ng Hajj, o di kaya yung umikot lang sila bilang pagpugay sa masjid, ay iikot sila doon sa Al-Kaaba hanggang sa kasalukuyan. Ginagawa ng mga Muslim ang itim na bato o sa tao sa Arabic al-Hajar al-Aswad ay sunnah na ito ay hahalikan. Ibig sabihin ng sunnah dito, magkakaroon ng gantimpala ang sino mang hahalik dito kung maging madali para sa kanya. Kung hindi naman mahirap dahil sa maraming tao, hindi naman obligado para sa isang taong umiikot sa Kaaba o ang tinatawag lang tawaf, hindi naman obligado na kinakailangan halik ang taif. Ibig sabihin yung umiikot sa Kaaba, yung nagsasagaw ng tawaf, hindi naman kinakailangan humalik sa bato. Pero kung mangyaring siya ay makahalik, ay yun ay sunnah, kabilang sa sunnah. Ibig sabihin magkakaroon, ang tinutukoy na sunnah dito ay magkakaroon ng gantimpala kung sino man ang taong na nagtatawag sa Kaaba at makahalik sa itim na bato. Okay. Ulitin natin yung sinabi ng Propeta Muhammad ay ang nangyari. Humiling si Propeta Muhammad ng manta, tinilagay sa itim na bato sa gitna nito. At kanyang hiniling sa bawat pinuno ng mga tribong nagtatalunan na humawak silang lahat sa iba't ibang dulo ng manta. At inutusan niya sila na itaas ito hanggat sa nang may abot nila sa paglalagyan nito, kinuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ito sa pamamagitan ng kanyang kamay at inilagay ito sa paglalagyan nito. At yan ang matindi at tumpak na kapasiyahan na siya namang ikinagalak ng mga tao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inulit natin yung panahon na yon, yung pangyayari na yon na itinayo muli o renovate yung Kaaba, at yung Kaaba naman nandoon yung tinatawag na itim na bato na si Propeta Muhammad yung naglagay doon, as yun na yung ikinagalak ng mga tao sa panahon na yun, dahil ang naglagay ay si Propeta Muhammad. Sa panahon na yun hindi pa siya propeta, pero siya ay kilala at binansagan na siyang Al-Amin, As-Siddiq Al-Amin, ang matapat na mapagkatiwalaan. Sa panahon na yun, ang edad ni Propeta Muhammad sa pangyayari na yun, ang edad niya ay 35. Dahil yun ay 5 taon bago siya mahirang propeta. Ibig sabihin, dahil si Propeta Muhammad ay siya inirang na propeta sa edad na 40, bali ang edad niya dito before 5 years bago siya mahirang ay 35. Okay. Yun na yung pagtunghay natin dito sa pagpapatayo muli sa Kaaba at ang paksang pagpapahatol. Ngayon, lilipat tayo dito sa pangalawang paksa na ating tatalakayin dito sa ating pangatlong aralin. Ito na yung pangalawang paksa na ating tutunghayan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bago, tulad ng sabi natin, bago pa man hinirang na propeta, bago pa man hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya na ay binansagan na As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq Al-Amin. Sa Tagalog, ang matapat na mapagkakatiwalaan. Yun ang pangalan niya sa mga tao. Kung mababanggit siya, siyempre ang kanyang pangalan si Muhammad. Sinasabi ng mga tao sa panahon niya, nung bago pa siya mahirang na propeta, ang tinatawag sa kanya yung As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin, ang matapat na mapagkakatiwalaan. Ito na yung katangian ni Propeta Muhammad nating tutunghayan.
bago pa man siya hiranging propeta, bago pa siya hiranging propeta ng Allah, siya ay kilala na ng mga tao sa kanyang katangiang at binansagan siya na as-sadiq al-amin, ang matapat at mapagkatiwalaan. Tutungin natin at ating tulad ng sinasabi natin, kung mayroong mang nababasa na dapat din nating bigyan ng maiksing paliwanag, ay ipapaliwanag natin sa abot ng ating makaya. Sa kabataan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inulit natin alhamdulillah, inulit natin dito sa sulat, dito sa nakasulat dito, ay ito po yung pinaiksing sulat na Arabic. Ang pagpagbasa dito, kung may zoom natin, sallallahu alaihi wasallam. Sa Tagalog ay ang kapayapaan. Ayon sa mga nagsalin sa wikang Tagalog, ang sumasa sa propeta, nawa ang kapayapaan at pagpapala. Sa Arabic, ito sinulat sa Arabic pero pinaiksi, sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ulitin natin, sa kabataan ng propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon siyang katangiang naiiwas sa kanyang mamamayan. Okay? Siya ay mahinhin sa kanyang kilos, mabuti ang kaasalan, maganda ang pamamaraan. Kaya siya ang pinakamagiting sa kanyang mga tao, na may pinakamabuting kaugalian at dakila kung makikipagkalapit-bahay. May mahinahon at pinakamatapat sa salita. Napakaginoo. Gayon din siya ay mapagpasensya at mapagbigay, tapat sa gawain, at ang pinakamaingat mangalaga sa kasunduan. Siya ay maingat, talagang pinakamaingat mangalaga ng kasunduan. At siya ay higit na mapagkatiwalaan sa kanila, hanggang sa binansagan siya ng kanyang mga tao na al-amin. Ito na yung bansak sa kanya, al-amin, ang mapagkatiwalaan. At binabanggit rin kasama yung al-amin, yung as-sadiq, ang matapat. Kaya in short, sinasabi na sa kanya na al-amin, ang mapagkatiwalaan. Kalakip ang kanyang pagkamatapat. Binansagan siya ng kanyang mga tao na al-amin, ang mapagkakatiwalaan, sa dahilang naipon sa kanya ang mga magagandang asal at kalugod-lugod na katangian. Tulad ng sinabi ng ina ng mga mananampalataya, si Khadija. Si Khadija, ito yung unang asawa niya. Bali, lahat ng napangasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay binansagan. Sa Islam, lahat ng napangasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay binansagan o tinawag na ina ng mga mananampalataya. Okay? Bali, si Khadija, ang unang asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siya ang unang ina ng mga mananampalataya, binansagang ina ng mga mananampalataya sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sinabi ni Khadija. Dito ay naisulat dito yung RA. Ito ay surkat ng radiyallahu anha. Sa Tagalog ay kalugdan nawa siya ng Allah. Isurkat din dito, pero abbreviation ng English letter, hindi tulad dito.
na Arabic. Ay, hindi naman to abbreviation, kaya lang pinaiksi. Pero yung dito, abbreviation lang na RA. Radiyallahu anha. Kalugdan nawa siya ng Allah dahil kabilang sa mga magandang asal kung mabanggit ang mga sahaba o mga sahabiya, ibig sabihin yung mga tao na kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo mga babae ng panahon ng Propeta Muhammad na mga Muslim, ay kung babae sinasabi na radiyallahu anha, kung lalaki naman ay radiyallahu anhu. Kung maramihan, radiyallahu anhum, para sa lalaki at babae, sa kanilang lahat. Ito yung sinabi ni Khadija, ang asawa ni Propeta Muhammad. Kanyang papag-isahin ang bikis ng mga magkakamag-anak. Sorry ulit mga kapatid. Sinabi ni Khadija radhiyallahu anha, kanyang papag-isahin ang bikis ng mga magkakamag-anak at kanyang dadalhin ang pasanin ng mahihirap at kanyang tutulungan ang mahihirap at nangangailangan at kanyang aaliwin ang panauhin at mapagtitiisan ang mga kasawiang palad ng katotohanan na kanyang dadaanan. Ito na sa madaling salita, ito na yung nabanggit dito. Ang mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban sa pagiging matapat at pagiging mapagkakatiwalaan, marami pa ang kanyang katangian na kalugod-lugod. Kaya sa panahon niya, hindi pa siya propeta, ay mahal na, kilala at higit sa lahat mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang kagandang asal o magandang naipon sa kanya ang magagandang katangian hanggang sa dumating na sa punto sa edad na 40 ay siya ay hinirang na propeta. Ito yung isusunod natin sa susunod ng aralin. Magsisimula tayo dito sa paksang kalapitan ng panahon ng pagsugok. Sa sandali ito, dito tayo magtatapos sa paksa na as-Sadiq al-Amin, ang matapat na mapagkatiwalaan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana po mga kapatid, sa mabilisang pagtalakay, sana ay napulutan din natin ng mga aral dahil ang pag-aral sa talambuhay o pag-aral sa kasaysayan, lalong-lalo na ang kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang layunin dito ay ang mapulutan natin ng aral na para sa ating buhay, kasalukuyang buhay natin dito sa mundo at pansamantalang buhay dito sa mundo. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating huwaran. Siya ang ating propeta. Huwaran natin sa ating mga gawaing pagsamba. Kaya nararapat din sa atin bilang Muslim na kahit papano ay mababasa din natin ang kanyang talambuhay o mga napagdaanan o mga kasaysayan ng kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Mga kapatid sa Islam, mga kapatid na mag-aral, sa sandali dito na nagtatapos ang ating pangatlong aralin. Hanggang sa susunod, mga kapatid sa Islam, ako na rin magpapaalam. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.